Sorry kung medyo emotional po yung video ko ngayon. Kung gusto nyo panoorin to, panoorin nyo. Pero kung hindi nyo po gustong panoorin kasi napaka-emotional, okay lang po na mag-skip kayo. Hello everyone! Thank you for clicking this video and a blessed day po sa inyong lahat. So, ngayon po ay meron po akong i-share sa inyo. Kung napansin niyo po ay medyo matagal-tagal po akong hindi nakapag-upload ng mga videos ko. Dahil sa isang rason na naging busy po ako this past few days. Dahil nawala po ang aming lolo dito sa bahay. At maraming inaasikaso. So, yun po, gusto ko pong gawin yung video na ito para magpasalamat po sa kanya kahit hindi na niya napapanood kasi alam ko nasa kay God na po siya ngayon. So, gusto ko lamang po i-share sa inyo na si Amang po ay napakabuti niya po sa amin. Kahit more than 2 years ko pa lamang po siyang nakasama dito sa bahay, marami na po akong natutunan sa kanya. At gusto ko pong magpasalamat sa kanya kasi kahit hindi niya na to mapapanood, alam ko na nakikita niya na ginagawa ko ito. Hindi ko alam kung paano magsimula. Kasi si Amang, siya yung ama sa tahanan na gagawin ng lahat para maging mabuti ang kanyang mga anak, mga apo. So, nakilala ko siya nung naging boyfriend ko yung kanyang apo. Pero, bakit ganito yung emotion ko sa kanya? Kasi, madami kaming pinagsamaan. So, alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para sa kanya, para mapasaya siya kahit na matanda na siya. Kumbaga napalapit talaga yung loob ko sa kanya kasi simula nung nagkasakit siya na pabalik-balik sa hospital ay lagi na akong nandun sa kanya, lagi na akong nandun sa tabi niya. So hindi man palagi pero lagi akong nakasubaybay sa kanya kasi mga anak kasi ni Amang nasa ibang bansa. So at saka nasa malayong lugar. Nasa iba't ibang lugar. So, kami lang yung kasama niya dito sa bahay. So, lagi siyang nandyan para sa amin. So, lagi niya kami binabantayan. Noon kasi, nung nagkakasakit pa lamang siya, ako kasi yung tagabigay ng mga gamot niya. Ganyan. So, sino pa ba yung mag-aalaga sa kanila kung hindi kami ng asawa ko? Kaya kailangan gawin namin lahat para may paramdam sa kanya na mahalaga siya sa amin. Ginawa namin lahat pero talagang siguro dahil sa katandaan na din niya ay pinagpahinga na siya ni God kasi marami na siyang sakripisyo sa pamilya, marami na siyang nagawa sa buhay, marami na siyang na-achieve. So, siguro, oras na din niya na kunin na siya ni God kasi parang nagawa na niya yung responsibilidad niya dito sa mundo. At para makapagpahinga na rin siya siguro. Kasi 81 years old na po siya. Matanda na po siya talaga. Ang sakit po niya ay heart failure. Yung enlargement of the heart. So, yun po yung sakit niya. Gusto ko lang, i-share ko po sa inyo ito
Kasi deserve niyang mapasalamatan. Kahit wala na siya dito, ay alam ko na napapanood niya tong video na ito. At alam kong masayang masaya na siya ngayon. Kasi kasama na siya ni God. Kumbaga nasa nasa magandang lugar, nasa magandang tirahan, at walang problema, nasa buhay na walang hanggan. So yun. So yun. Alam ko na masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Kasi siguro kung nandito pa siya ngayon, siguro mahihirapan lang siya kasi nga doon sa sakit niya. Kasi hindi na niya magagawa yung mga gusto niyang gawin. Kung nandun na siya ngayon, nandun na siya kay God, kaya na niyang gawin lahat ng gusto niya, di ba? So, yun. Alam ko masaya na siya ngayon. Na nandito lang siya, na tinitingnan kami, pinapanood kami, at yun yung dahilan kung bakit ko ginawa yung video na ito, para magpasalamat sa kanya sa lahat ng mga advice niya, sa lahat ng sakripisyo niya, sa lahat ng pagmamahal na binigay niya sa amin, lalong-lalo na sa akin, sa pag-accept niya sa akin, nung walang pagdududa, yung pagtanggap niya sa akin bilang apo niya, na kahit 2 years pa lang kaming magkakilala, nagkasama, ay sobrang napalapit na yung loob namin sa isa't isa. Maraming salamat, Amang, kasi ikaw yung nagbigay inspirasyon sa akin para maging matatag sa buhay. Kahit gaano kadaming problema, lagi mo pa rin sinasabi na malalagpasan mo din yan. So, maraming salamat sa iyo, Amang. Alam kong masayang masaya ka na ngayon kung nasaan ka man ngayon. Sana lagi mo kaming bantayan. Sana lagi kang nandyan sa amin para subaybayan, para ilayo sa kapahamakan. So, maraming salamat sa iyo, Amang. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, kasi hindi ko in-expect na matatanggap mo ako ng ganun kadali para sa apo mo. So, alam mo naman po yun, Amang, na ibibigay ko po sa inyo lahat para po maging magaling kayo, para po gumaling na yung sakit niyo. Alam niyo po na kung paano ko kayo alagaan, paano ko kayo. Basta maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal na shinare mo sa amin, at sa pagpapakita ng example, magandang ehemplo sa ibang tao. Kasi si Amang ay isang masasabi kong kilalang tao. So, maraming nakakakilala sa kanya, hindi man ang buong mundo, pero sa lugar niya, maraming nakakilala sa kanya dahil siya ay isang matulungin talaga. Matulungin siya sa ibang tao. So, kung ano yung meron siya, ibibigay niya yun sa ibang tao para lang makatulong. Or siya yung tipo ng tao na malalapitan mo every time na meron kang problema, meron kang pangangailangan.
So, ganun po siya. Madami po siyang achievement sa buhay niya bago siya kinuha ni God. So, yun po yung pinakita niya sa akin na dapat maging mabuti ka sa mga tao. Dapat maging mabuti ka sa mga taong nangangailangan. Yung hindi lang sa sarili mo yung iniisip mo, na mas isipin mo yung mga taong mas nangangailangan sa'yo. So, ganun po siya. So, yun po siya. So, ginawa ko po ito para magpasalamat po sa kanya ng sobra, kasi magpasalamat sa kanya ng sobra sa lahat-lahat. Hindi ko man maisa-isa lahat. Nakakamiss lang po kasi kakamiss lang. Sobrang namimiss ka namin, Amang. Kakamiss na yung dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa ngayon. Yung binibigyan mo siya ng gamot. So, yun. Wala na akong inaalagaan. Wala na akong binibigyan ng gamot. Wala na akong pinagluluto. Wala nang tumitikim sa luto ko. Kasi Amang, dati, kapag nagluluto ako, lagi lang siyang nakaantabay, naghihintay na maluto yung niluluto ko, kahit anong klaseng pagkain yan. Gusto niya, tikman niya lahat. So, siguro, doon kami naging close ng sobra, kasi every time, kahit anong klase ng lutuin, kahit nagpa-practice lang ako na magluto, or kahit pinapractice ko lang yung niluluto ko, isang recipe, gusto niya, siya talaga yung unang titikim. Hindi pa naluluto, kumukuha na siya, ganun siya. So, salamat ako sa pag-appreciate mo sa lahat-lahat, Amang. Pag-appreciate mo sa akin na kahit hindi ka na makakapunta sa lugar namin, kasi alam ko yun yung hiling mo. Alam ko ngayon, pwede ka nang pumunta doon anytime na gusto mo. So, kahit hindi ka na makasama sa kasal namin, alam ko pupunta ka pa rin. Kahit hindi ka na namin nakikita, alam ko na pag kinasal kami ng apo mo, alam ko pupunta ka. So, thank you so much sa sobrang pag-appreciate. Alam ko na maligaya ka na kung nasaan ka man ngayon, Amang. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. At alam mong nandito lang kami. Alam kong hindi mo kami papabayaan. Alam kong nandyan ka lang, sinusuportahan kami sa lahat ng bagay, sa lahat ng problema na tatahakin namin. Thank you so much. Alam ko kasama mo na si God ngayon. Kahit hindi ako anak ni Amang, naramdaman ko sa trato niya sa akin kung paano niya ako i-treat, na tinuturing niya ako bilang isang anak. So, alam ko sa sarili ko na tinuturing niya ako bilang isang anak. Kasi ganun din yung turing ko sa kanya. Tinuturing ko siyang bilang isang tunay na ama. Actually, meron po akong ama na malayo nga lang po sa amin. Malayo nga lang po sa akin. So, nasa Apayao po siya. So, tinuring ko siya bilang isang tunay na ama. At inalagaan ko siya na parang isang tunay na ama. So, kasi ang nasa isip ko, kung sakaling yung ama ko yung nasa sitwasyon niya, siguro bibigyan din siya ni God ng isang tao na mag-aalaga sa kanya,
katulad ng pag-aalaga ko kay Amang. So, ganun po yung nasa isip ko, kaya sobrang tinuring ko siya na bilang kasi alam ko si God hindi natutulog na kung wala man ako sa tabi ng tunay kong ama, alam kong magbibigay din siya na isang taong katulad ko na mag-aalaga din at mag-aruga din sa father ko sa oras na kailangan din niya ng pag-aalaga. Kung yung mga anak niya yung nasa sitwasyon ko, alam kong mas grabe pa yung gagawin nilang pag-aalaga sa kanilang ama. Alam ko na grabe, mas sobra pa yung pag-aalaga nila sa ama nila kung sakaling nandito man sila. So, yun po yung mahirap sa mga OFW ngayon kasi kahit gaano pa sila, kahit gaano pa yung sinseridad nila na umuwi para sa kanilang ama, hindi na nila yung magagawa kasi sa sitwasyon natin ngayon na nasa quarantine period pa lang po tayo. So, hindi po ganun kadaling magbiyahe at ang daming pagsubok na binigay ni God sa amin bago namin naiuwi si Amang galing sa ospital, na dumating pa sa punto na akala namin hindi na namin siya makikita. Kasi sabi nila, siguro mga 1 day lang, lilibing na agad. May mga nagsasabi na ganun. May nagsasabi din na 3 days lang siyang ilalamay. Mayroon nagsabi na hindi na siya iuwi dito, diretso na lang na ililibing. So, mga ganun. So, sobrang madami kaming kinausap na mga tao para matulungan kami, para maiuwi namin siya at para mabigyan siya ng magandang libing. At nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong, sa mga taong nakipagpuyat, nakipaglamay sa amin. Nagpapasalamat ako sa nagpaabot ng tulong sa amin, lalong-lalo na sa gobyerno natin kasi sila yung talagang tumulong sa amin para maiuwi si Amang. Kasi hindi namin alam kung makikita pa namin siya sa kanyang huling. Hindi namin alam kung makikita pa namin siya. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Hindi ko man kayo kilala, pero nakikita ng Diyos kung gaano nyo kami tinulungan, kung gaano din kayo nagsakripisyo para matulungan kami dahil sa sitwasyon ni Amang. Hindi namin nakasama siya ng mga in 5 days kung hindi dahil sa tulong nyo sa mga nurses, sa mga doktor na nakipag-cooperate para masabing wala siyang sakit na COVID. Kasi sinasabi nila na meron siyang sakit dahil galing siya sa infected place. Pero hindi po ganun yung kinamatay niya, kundi heart failure. So, maraming salamat po sa nagpatunay na hindi po siya COVID victim. Kasi kung sakaling isa man siyang COVID victim, siguro hindi na namin siya nakasama sa kanyang huling araw. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na tumulong, sa lahat ng tao na nagpaabot ng simpatya. At sikat na pong bahala magbigay sa inyo ng blessings at magsukli ng pagmamahal na binibigay niyo sa amin at mga tulong na binibigay niyo sa amin. So, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa nahuhuling araw ni Amang. Kahit ganito yung sitwasyon, walang masyadong taong pumunta kasi dahil sa sitwasyon na ganito at natatakot din na baka infected si Amang. Okay lang po kasi naiintindihan po namin kayo na gusto niyo lang din pong i-safe yung sarili niyo.
Pero ako po magpapatunay na hindi po siya infected. So maraming salamat pa din po. Kasi si Amang, nung nabubuhay pa po siya, madami po siya, dahil sa dami po ng taong tinulungan niya at mga tinulungan niya. Hindi sila lahat nakapunta kasi siguro gusto din ni Amang na makita sila isa-isa. Gusto din ni Amang na makita na madami din pumunta sa huling araw niya. Pero hindi nangyari yon kasi dahil nga sa sitwasyon ngayon na stay at home lang lagi, na bawal lumabas ng bahay. So yun po. Kahit ganun, naipalibig namin si Amang ng safe, nang walang problema, kahit malungkot, kahit masakit. Alam namin na masaya na siya. So maraming salamat po ulit sa mga tumulong, at si God na pong bahala magbigay sa inyo ng blessings. Gusto ko din po magpasalamat kay Pastor Gali, Ronnie Gali, na laging nandyan para ipag-pray si Amang. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at sa lahat-lahat po ng tao. Hindi ko na po kayo maisa-isa, sa lahat na po ng mga taong nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po gusto ko pong magpasalamat kay Papa God kasi dininig niya po yung panalangin namin na sana makita pa namin siya at makasama namin siya kahit sa huling araw na lang po niya dito sa lupa. So maraming salamat po kay Papa God kasi hindi niya po kami pinabayaan. Tinulungan niya kami at dininig niya po yung panalangin ng bawat isa sa amin na kahit ganito yung sitwasyon, kahit ganito yung pangyayari sa mundo, kahit ganito yung problema ng mundo, ay nabigyan namin ng magandang libing si Amang. So maraming salamat po, Father God. Thank you so much. Kasi alam po hindi niyo po kami pababayaan. Alam po na lagi po kayong nandyan para sa amin. Thank you so much, Father God. Ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw na po bahala kay Amang. Alam kong masaya na siya ngayon kasama ka. Thank you so much, Lord. So, yun po. Thank you so much. Thank you so much po sa panonood. So, lalagay ko na lang po siya dito para naman makita niyo kung sino po yung binabanggit ko. Yan. So, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Please don't forget also to like and comment. And so, thank you so much for watching. God bless po. Bye.